At dahil nga sa pagsabog sa Parañaque City Jail kung saan 10 preso ang namatay, nirelieve muna sa pwesto ang mismong warden na nasugatan sa insidente. May live report si Mav Gonzalez. Mav. Rhea, bagamat kontrolado na ang sitwasyon, naka-lockdown pa rin ang Parañaque City Jail sa ngayon. Ito ang eksena sa Parañaque City Jail kagabi matapos ang isang pagsabog sa opisina ng jail warden. 10 inmates ang patay sa pagsabog kabilang ang 2 Chinese national. Sugatan naman ang jail warden at ginagamot ngayon sa Parañaque Hospital. Hindi bababa sa 4 ang tama ni Jail Superintendent Gerald Bantag sa binti at mukha. Hindi patiyak kung nabaril o shrapnel ang tumama sa kanya. Ayon sa mga taga roon, nagulat na lang sila nang makarinig ng mga putok bandang alas 8 ng gabi. Kasi narinig ako ng, hindi ko rin, pagsabog po ata yun. Hindi ko po sigurado kung ano po yung pero tas meron din pong putok po ata ng baril yun, sunod-sunod din po eh. Yun po. Ilang pagsabog? Mga 3 po. 3 o 2. Ayon sa Parañaque Police, humiling daw na makausap ng mga inmate ang warden tungkol sa isyu ng paglilipat ng detention cell. Pero naging bayolente raw ang pag-uusap dahil may bit-bit na baril, kutsilyo at isa umanong granada ang mga inmate. Hinagis ang umano'y granada at sumabog na agad ikinamatay ng 8 preso. Dead on arrival naman sa ospital ang 2 pa. Kasama nung 10 inmate, no, ay yung warden at tag-iisa lamang siya. So hindi pa rin po namin alam yung mga iba pang detalye. Hindi nga natin pa ma-establish kung ano talaga yung dahilan ng pangyayaring ito. Ang importante po, stable na po ang sitwasyon sa loob at nagsasagawa po kami ng malalimang investigasyon. Hindi pa makumpirma ng BJMP kung granada nga ang sumabog. Sa kalagitnaan ng investigasyon, nag-noise barrage ang mga inmate mula sa bintana. Bagamat pinangalanan na ni Pangulong Duterte ang 10 nasawi sa pagsabog sa kanyang press conference, ay i-double check daw muna ito ng BJMP bago sila maglabas ng opisyal na listahan. Samantala habang patuloy ang investigasyon dito nga sa nangyaring insidente, ay nirelieve muna sa pwesto ang 9 na second shift personnel. Bukod pa dyan ay i-relieve din daw muna ang nasugatang warden. Napasugod naman sa City Jail ang pamilya ng mga inmates sa pangambang nadamay ang mga kaanak nila sa loob. May bukol pa. 3, 4 Ay, pero yung dito parang tama lang eh. na May nararamdaman ako, may bakal. Rhea, wala pa namang abiso kung magkakaroon na nga ng pagpayag na makapasok doon sa City Jail para dumalaw yung mga kaanak doon sa mga preso para ma-check kung kasama doon sa 10 napatay yung kanilang mga kaanak. Rhea? Mav, ang kwento is gusto nilang makipag-usap doon sa warden sana ng maayos pero naging bayolente na bigla. Bakit humantong daw sa pagiging bayolente naman itong mga preso? Ano yung hindi nila nagustuhan sa sinabi ni warden? Rhea, doon sa impormasyon na ibinigay sa atin ng Parañaque PNP ay armado na raw nang dumating itong 10 inmates doon sa opisina ng warden. Doon nga sa sinabi ng Parañaque PNP, meron daw dala na baril, allegedly merong isang granada at merong kutsilyo. At bigla na nga lang daw na pinasabog yung granada. Walang indikasyon kung ano yung nangyari doon sa pag-uusap. At yan daw yung iimbestigahan ngayon ng BJMP. Ang spokesperson naman ng BJMP na nakausap natin kagabi ay medyo naging matibid pa sa kanyang pananalita dahil pending investigation. Gusto raw muna nilang alamin kung ano talaga yung nangyari. Actually, meron ding CCTV camera sa loob nitong Parañaque City Jail. Check din muna nila yan dahil malamang naman ay merong camera sa loob ng opisina ng jail warden. At pagkatapos ng lahat ng investigasyon, tsaka raw magkakaroon ng official statement ang BJMP tungkol sa insidente. Rhea? Mav, may inirelease na bang mga pangalan ng mga nasawi o nadamay dito sa nangyaring pagsabog? Rhea, kagabi nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Duterte mismo na mag-release ng listahan nitong 10 napatay nga sa pagsabog. Pero on the part of the BJMP, ayad muna nila na i-confirm na itong 10 ito nga yung nadamay. Gusto raw muna nila na i-double check yung impormasyon na yan dahil mahirap nga naman daw na magbigay ng 10 pangalan na hindi mo sigurado kung ito nga yung mga napatay. Kapag raw na counter-check na nila itong 10 pangalan na ito, at the same time kapag na-check na nila kung ano yung
mga kaso na kinasangkutan nitong mga ito, sila raw mismo ang magte-trace sa pamilya o doon sa mga kaibigan na nakalista dito sa mga suspect na ito na napatay at sila raw ang magbabalita at magko-confirm doon sa pamilya na napatay nga yung kanilang mga kaanak. Rhea? Maraming salamat, Mav Gonzalez.